Nagsimula ang pelikula sa isang malaki, ngunit lumang barko. Maraming babae ang sakay nito. Sa gitna ng mga pasahero, narito ang babaeng nagngangalang Charjean, na isa palang detective. Nagpapanggap siya bilang isang high school student na nagmamanman sa barko. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay patuloy na nagmamasid sa barko na may planong pigilan ang lalaking nagngangalang Hammer, na may sangkot sa masamang gawain na human trafficking. Nang sa wakas ay nagpakita si Hammer sa barko, naghanda si Jane at ang kanyang mga tripulante na hulihin ang pinuno. Ngunit naroon na ang mga tauhan ni Hammer na nakapalibot sa barko. Samantala, sinusubukan ni Hammer na makipagdeal sa isang bugaw na gustong bilhin ang mga babae sa barko. Dahil hindi pa nagpapakita ang kanyang mga kasamahan sa koponan, nagpasya si J.E. na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at sinugod si Hammer at ang kanyang mga alagad. Sinusubukan niyang pigilan ang mga tauhan ni Hammer ng mag-isa, ngunit ang mga bagay ay nagsimulang magmukhang mahirap para sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis sa tamang oras, at nagulat si Hammer at ang kanyang mga barkada. Lumalabas na sinusubukan ng isang undercover na pulis na nagngangalang Joe na makipagdeal kay Hammer. Ngunit kahit na nahuli nila si Hammer at ang kanyang gang, pinagalitan pa rin ni Joe si Jean sa kanyang pagkilos. Ito ay dahil ginulo niya ang kanyang plano na mahuli ang utak sa human trafficking na nagtatago sa likod ni Hammer. Ngayon, lumipat tayo sa ibang eksena. Nasa isang silid tayo kung saan may mahalagang pagpupulong. Ang ilang mga bigating pulis ay nagkukumpulan upang pag-usapan ang hidwaan sa pagitan ng dalawang sikat na boss ng gangster sa Seoul, sina Yang Jae at Dusang. Ang dalawang ito ay dating magkaibigan. Ngunit pagkatapos, nagpasya si Yang Jae na tumiwalag. Sa bandang huli, handa siyang sabihin sa mga pulis ang tungkol kay Dusang basta't ipapangako nilang pananatilihin siyang ligtas at ang kanyang anak na babae, si Sang-hee. Ngunit dahil tila walang magawa ang pulisya para pigilan ang mga guns ni Dusang na sinusubukang hulihin si Yang Jae, nagsimulang magduda si Yang Jae kung talagang mapoprotektahan siya ng mga pulis. Kaya nagpasya siyang tumakas. Ngayon, may bagong plano ang mga pulis. Gusto nilang magpanggap si Jae-in bilang isang high school student at kaibiganin si Sang-hee, anak ni Yang Jae. Inaasa nilang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang ama habang pinapanatili siyang ligtas mula sa mga masasamang tao na gustong gamitin siya upang hulihin si Yang Jae. Kinabukasan, pinapunta nila si Jean sa kanyang misyon. Noong una, hindi siya masyadong excited dahil hindi niya kayang mag-aral. Ngunit ang kanyang tiyuhin, na isa ring detective, ay patuloy na nagsasabi sa kanya kung gaano kahalaga ang misyong ito para sa bansa. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag siya. Napunta si Jae-in sa parehong klase ni Sang-hee at umupo sa tabi ng isang batang babae na nagngangalang Soya. Nagbago ang mga bagay nang magsimula silang magtalo, kaya sinumbong siya ni Soya sa mga magugulong babae ng paaralan. Hinamon ng mga gang girls na ito si Jane sa isang showdown sa likod ng paaralan. Hindi ito naging malaking isyu para kay Jane, dahil siya ay isang pulis, kung tutuusin. Nang maglaon, sa panahon ng tanghalian sa cafeteria, sinubukan ni Jae-in na makipagkaibigan kay Sang-hee. Ngunit si Sang-hee, na nakakaramdam ng kalungkutan mula nang mamatay ang kanyang ina, ay hindi na lang siya pinansin at inilayo ang sarili. Pagkatapos nito, nakilala ni Jae-in ang isang lalaki na nagngangalang Noyang. Para sa kaalaman nyo, siya ay kinagigiliwan ng marami dahil sa kanyang kagwapuhan. Nang lumabas na ng paaralan, dinala ni Detective Kang si Jean sa kanyang bagong apartment na nagkataong nasa tapat mismo ng tirahan ni Sang-hee. Bago umalis, inabot ni Detective Kang kay Jean ang isang notebook na puno ng impormasyon tungkol kay Sang-hee. Noong gabing iyon, habang sinusuri ni Jae-in ang notebook, nakatanggap siya ng sorpresang pagbisita mula kay Noyang, na nakatira sa tabi ng kanyang apartment. Kinabukasan, binanggit sa balita sa TV ang tungkol kay Dusang, nakatatapos lang litisan sa korte dahil sa pagpatay. Ngunit dahil walang makuhang matibay na ebidensya ang pulisya na sangkot si Dusang sa pagpatay, hinayaan siya ng hukom. Tinipon ni Dusang ang lahat ng kanyang mga guns at inutusan silang hulihin si Yang Jae sa lalong madaling panahon dahil siya lang ang nakakaalam ng kanyang maruming gawain. Ngayon, sa paaralan, si Sang-hee ay hinarap ng gang leader ng mga babae, ngunit si Noyang ay dumating upang tulungan siya. Pagkatapos nito, nakita natin silang dalawa na nag-uusap at si Jane ay nanunood mula sa bintana, binabantayan ang mga bagay-bagay.
Nang maglaon, nang si Jae-in at Soya ay nasa locker room, ang pinuno ng gang na si Gayol ay dumating na may planong paghihiganti laban kay Jae-in. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang mga bully sa kanyang panig at hinamon nila si Jae sa isang labanan pagkatapos ng klase. Samantala, si Sung-hee ay mag-isa at binisita siya ng kanyang ama. Iminungkahi niyang Jae na lumipat si Sung-hee ng paaralan sa ibang bansa, ngunit tinanggihan niya ito. Ngayon ay magsisimula na itong maging kawili-wili, dahil hindi sinasadyang nakita ni Jae-in siyang Jae sa paaralan at nagsimulang sumunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagmamadali, hindi niya siya naabutan. Pagkatapos, gumawa ng plano ang kanyang tiyuhin at si Detective Kang. Gusto nilang magsagawa ng peking pag-atake kay Sung-hee para sa kalaunan darating ang kanyang ama para iligtas siya. Ang plano ay upang makuha ni Jin si Sung-hee bilang kaibigan, tulad ng binabalak ng pulis. At atubiling pumayag si Jin sa planong ito. Pagkatapos ng klase, si Jin ay nakabuntot kay Sung-hee nang biglang isang grupo ng mga magugulong estudyante ang nagpakita at hinamon siyang makipaglaban. Dahil nagmamadali si Jae-in sa kanyang plano, sinubukan niyang patigilan ang mga magugulong estudyanteng ito sa laban, ngunit hindi sila umimik at sinimulan siyang salakayin. Wala siyang choice kundi pabagsakin ang mga ito isa-isa. Sa sandaling tapos na siya sa mga magugulong bata, nagmadali siya para iligtas si Sung-hee na ginugulo ng mga guns ng kanyang tiyuhin. Ngunit naroon na pala si Noyang at binugbog silang lahat. Hindi man natuloy ang kanyang plano, hindi maiwasan ni Jane na humanga kay Noyang sa kanyang katapangan. Siya ay gwapo, mabait, at matalino, kung tutuusin. Ngunit napagtanto ni Jane na siya ay may sapat na gulang na, habang si Noyang ay isa lamang mag-aaral sa high school. Gaano man kalaki ang paghanga niya sa kanya, tinamaan siya ng realidad. Nang maging kawili-wili na ang mga bagay, may kumatok sa kanyang pintuan. Nagmamadaling binuksan ni Jae-in ang pinto at si Sung-hee pala ito. Ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya at tinaniman siya ng halik. Ngunit teka lang, panaginip lang pala ang lahat ng ito. Kinabukasan, isang bagong guro ang nagpakita sa kanilang paaralan, at nalaman ni Jae-in na ang bagong guro na ito ay walang iba kundi si Detective Joe. Sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin na kailangan niyang makipagtulungan kay Detective Joe para mahuli siyang Jae. Ngunit hindi masyadong natutuwa si Jae-in sa pakikipagtulungan sa kanya dahil sinisisi niya siya sa buong misyon nang hulihin niya si Hammer sa barko. Samantala, masyado nang naiinip si Dusang dahil hindi mahanap ng kanyang mga tauhan siyang Jae kahit saan. Kaya pinilit niya ang mga ito na mahanap siya kaagad. Isang araw, nakita ni Soya si Jae-in kasama ang kanyang tiyuhin at napunta sa maling konklusyon na iniisip na siya ay isang tordya o ano paman. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa paaralan at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang magbigay sa kanya ng malamig na tingin. Ngunit nang ang iba ay tumalikod sa kanya, lumapit sa kanya si Sung-hee at inanyayahan siyang maging kaibigan. Sa tingin niya ay may sariling problema si Jae-in tulad niya. Sa kabila ng mga tsismis, si Jin ay abot sa buwan. Ang saya ng malaman na gustong makipagkaibigan ni Sung-hee sa kanya. At lalong naging madali ang lahat ng malaman ni Sung-hee na nakatira si Jin malapit sa kanyang apartment. Nang gabing iyon, pumunta si Sung-hee sa kinaroroonan ni Jane at sinabi ang tungkol sa kung gaano siya nag-aalala na ang kanyang ama ay malapit nang umalis sa South Korea. Bilang isang mabuting kaibigan, hindi na magiging malungkot si Sung-hee dahil nariyan si Jae-in sa kanyang tabi. Pagkatapos, ibinahagi ni Jae-in ang impormasyong ito sa kanyang mga kaibigang pulis at mabilis silang nag-isip ng plano para sorpresahin siyang Jae sa airport. Kinabukasan, nagpakita siyang Jae sa paliparan ngunit sinubukan niyang tumakbo para dito, dahil nalaman na ng mga tauhan ni Dusang kung nasaan siya at tinutugis na siya ng mga ito. Sa kabilang banda, si Jae-in at ang pulisya ay nasa likod mismo niyang Jae at lahat sila ay nagkita sa parking area. Siyang Jae ay naipit sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar kasama ang gang ni Dusang at ang mga pulis na papalapit sa kanya. Ngunit pagkatapos, mula sa kung saan, isang misteryosong biker ang nagpakita. Ang motorcycle ng biker na ito ay nagsimulang magbuga ng puting usok na nagbigay kay Yang Jae ng pagkakataong tumakbo. Kaya hinabol ni Jae-in at ng mga pulis ang misteryosong biker na ito. Binaril ni Detective Joe ang biker, ngunit bago pa sila makalapit sa lalaki, bumangon siya at tumakbo palayo.
Nang si Detective Joe ay magsisimula ng isa pang pagbaril sa mahiwagang biker na iyon, mabilis siyang pinigilan ni Jane. Ipinaliwanag niya na maraming inosenteng tao sa paligid na maaari niyang tamaan. Kaya muli na naman siyang sinisi ni Detective Joe. Nang paalis na siya, natagpuan ni Jane ang isang relo na kamukha ng suot ni Noyang. Pagdating niya sa bahay, dumiretso siya kay Noyang at nagtanong tungkol sa kanyang relo. Ngunit nagsinungaling si Noyang at sinabing ang kanyang relo ay nasa kanyang kwarto. Kinabukasan, sinabi ni Detective Kang ang tungkol kay Noyang. Siya pala ay isang secret agent na nagtatago para protektahan si Sung-hee, lahat sa utos ni Yang Jae. Habang nasa paaralan, nagpa siya si Jae na makipag-usap kay Sung-hee at sinabi sa kanya na isa siyang undercover na pulis na sinusubukang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Kahit na masama ang loob ni Sung-hee sa pakiramdam na niloloko siya ni Jin, pinatawad niya ito basta't nangako siyang babalikan siya. Ngunit noong gabing iyon, nakatanggap si Jin ng nakakakilabot na balita, may sumaksak sa kanyang tiyuhin. Isinugod siya sa ospital, ngunit hindi nila siya pinayagang makita dahil masama ang kalagayan niya at nangangailangan ng mise-en-sceneng pangangalaga. Si Jae-in ay talagang masama ang loob sa takot na baka mawala sa kanya ang nag-iisang pamilya na mayroon siya sa mundong ito. Ngayon narito ang isa pang balakid. Si Jane at Sung-hee ay nakaupo sa isang kotse kasama si Detective Kang at sila ay dapat na dadalhin pabalik sa lugar ni Sung-hee. Ngunit si Detective Kang ay dumaan sa ibang ruta at dinala sila sa isang hindi kilalang lugar. Pagdating nila doon, naghihintay na ang mga tauhan ni Dusang. Lumalabas na nagtraidor si Detective Kang kina Jae-in at Detective Chun. Nakipagtulungan siya kay Dusang dahil kailangan niya ng cash para sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Pinalibutan ng mga tauhan ni Dusang si Jae-in at inagaw si Sung-hee, ginamit siya bilang pin para mahuli si Yang Jae. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagpakita si Yang Jae. Pagkarinig na hostage ni Dusang ang kanyang anak na babae, hinamon ni Dusang si Yang Jae sa isang one-on-one showdown. Sinabi niya na kung mananalo si Yang Jae, ibabalik niya ang kanyang buong kayamanan at iuuwi ang kanyang anak na babae. Ngunit kung matalo si Yang Jae, magiging kay Dusang si Sung-hee. Samantala, si Jane na na-corner ng mga tauhan ni Dusang ay nailigtas ng walang iba kundi ang misteryosong biker na lumalabas na si Noyang. Nagmamadali silang dalawa sa kinaroroonan ni Sung-hee para iligtas ang babae. Kaya naging medyo matindi ang showdown ni Dusang at Yang Jae. Pinatikim ni Yang Jae si Dusang ng isang tunay na labanan at mukhang malapit na siyang manalo. Ngunit nagpa siya ang isa sa mga tauhan ni Dusang na makialam sa laban at pinaulanan ng bala si Yang Jae. Naiwan siyang tulala at binaliktad ni Dusang ang mesa. Nang si Yang Jae ay bumaba para sa pagbibilang, nanguna si Dusang at sinaksak siya sa tiyan. Si Sung-hee ay sumisigaw na parang baliw at sinugod niya ang kanyang ama na nasaktan ng husto. Sa sandaling iyon, sina Jane at Noyang ay dumating na parang ipu-ipo. Naghiwalay sila, kinuha ni Noyang ang trabaho ng pagbabantay kay Sung-hee at sa kanyang ama, habang si Jane ay sinundan si Dusang na sinusubukang tumakbo. Mula dito, naabutan ni Jane si Dusang at tumalon sa kanyang sasakyan, dahilan upang mawalan ng kontrol ang driver at bumangga sa ilang mga bato. Bumaba siya ng sasakyan sa isang iglap bago muling tumakbo si Dusang. Nang mapusasa na niya ang lalaki, may tumutok ng baril sa kanya na nang-aasar. Lumingon siya at si Detective Joe pala, ang lalaking nagtaksil sa kanya. Siya raw ang sumaksak sa kanyang tiyuhin dahil sawa na siya na palaging may nag-uutos sa kanya. Nang marinig ni Jae-in ang pag-amin ni Detective Joe, nagalit siya ng sobra at nagkaroon sila ng matinding labanan. Samantala, si Noyang ay napapagod na sa pakikipaglaban sa mga goons ni Dusang, ngunit sa takdang panahon, si Jae-in at Noyang ay nagtagumpay na mapabagsak ang kanilang mga kalaban. Sa sandaling lumitaw ang mga pulis, nahuli si Dusang at ang kanyang barkada. Sa kabutihang palad, mukhang okay si Yang Jae dahil ang pag-atake ni Dusang ay hindi tumama sa anumang mahahalagang parte ng katawan. Si Sung-hee ay sumama sa kanyang ama at isinugod nila siya sa ospital para sa pangangalagang medikal. Para naman kay Detective Joe at Detective Kang, inaresto sila dahil sa kanilang pagtataksil. Isa sa mga pulis ang nagbigay kay Jin ng magandang balita, ang kanyang tiyuhin ay nasa isang kritikal na kondisyon ngunit ngayon ay bumuti na. Labis itong nagpaga ng pakiramdam ni Jin dahil ang mga kriminal ay nasa likod na ng mga rehas at si Jin ay maayos na nagpasya.
Sinayang na tumakas ng tahimik, ayaw niyang malaman ng ibang mga pulis ang tungkol sa kanyang pagiging undercover. Ngayon, ang pelikula ay nagtatapos stage na nakadamit bilang isang madre, hinahabol ang mga masasamang tao sa makipot at liblib ng mga eskinita. Sa wakas, na-corner niya ang isang kriminal at pumasok si Noyang upang iligtas ang araw. Matapos ang lahat ng oras na ito, sa wakas ay nagkita silang muli at nagsalo sa isang halik, isang matamis na pagtatapos sa isang ligaw na biyahe. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na recaps at iba pang kapanapanabik na recap. Kung meron kayong gustong ipa-recap na mga pelikula o mga paksang nais talakayin, ipaalam lang ito sa comment section. Interesado kaming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod mga kayakman, naway patuloy tayong magkasama sa mga darating na recap. Ingat palagi at sana'y magbigay inspirasyon ang mga pelikulang ating pinapanood. Paalam mga kayakman.